kabataan, mabuhay. Ako po si Iya Alcantara, mula po tayo sa Central. 22 years old po at kasalukuyang nag-aaral ng Bachelor of Science in Business Economics sa ating University of the Philippines, Diliman Campus po. Nakapagtapos po tayo ng elementarya hanggang high school sa Taytay United Methodist Christian School Incorporated, and nag-senior high naman po tayo sa LaSalle College of Antipolo. And then, nag-first year po tayo sa Enderun Colleges at kumuha po tayo ng kursong Bachelor of Science in Economics, and then after a year po ay nag-transfer tayo sa University of the Philippines, Diliman, hanggang sa kasalukuyan po ay doon pa rin po ako nag-aaral. Mula po tayo sa angkana ng Alcantara at Hernandez family at kasalukuyan din po tayong board member, Secretariat po ng Professional Models Association of the Philippines, which is the only non-profit organization of models here in the Philippines. Tayo rin po ay isang senior model and coach po, trainer ng Trend Classic Models International, and naging ambassadors din po tayo ng Millennials PH Rizal. And naging parte din po tayo ng Enderun Leadership Program. Tayo ay naging student-athlete din po noong elementarya hanggang high school sa ating former school, Taytay United Methodist Christian School Incorporated. Tayo po ay naging representative bilang isang badminton women's doubles ng ating school sa Taprisa, kung saan tayo po ay nagkamit ng gold medal. And tayo rin po ang naging representative ng same school po para sa ating municipal meet, kung saan nagkamit din po tayo ng gold medal. Kaya po tayo ay nagkaroon ng oportunidad na i-represent po ang buong bayan ng Taytay sa ating provincial meet. And then, pagdating naman po sa larangan ng modeling, tayo po ay isang junior member po ng Professional Models Association of the Philippines, kung kaya po tayo ay naging isang commercial model din po ng iba't ibang brands, kagaya po ng Oishi Potato Chips and McCormick, and ng iba't ibang print ads naman po kagaya ng Mega Magazine and ng Preview Magazine. Pagdating naman po sa leadership, tayo po ay naging parte ng Student Council mula elementarya. Tayo po ay naging grade 6 representative noong tayo ay nasa elementarya at naging parte din po ng Student Council noong high school hanggang senior high school, kung saan tayo ay naging auditor sa LaSalle College of Antipolo. So, kamusta ngayon, Chad? Yung pinaka-naaalala ko nung bata ako is yung first ever fashion show ko dun sa Fashion on the Street. Kasi yung ate ko lang ang alam ko na kasali talaga doon. Tapos yung mom ko, sinali din ako. Tapos meron akong isang memory about it kasi merong picture na nakuha nung Fashion on the Street na yon, na kumakain ako ng lipstick kasi hindi pa talaga ako marunong mag-wear ng makeup nung time na yon. Kasi nga, siguro nasa 4 or 5 years old pa lang ako nung time na yun. And yung Fashion on the Street kasi naging staple siya sa bayan ng Taytay. Ginaganap siya yearly and tuwing fiesta sa Taytay. Talagang hindi mawawala dapat ang Fashion on the Street. And siguro isa pa rin sa mga memories ko nung bata ako is yung hinahabol ako ng nanay ko sa labas ng bahay kasi taong or batang kalye ako kung tawagin. Kalaro ko yung mga basketball player, yung mga pinsan ko na lalaki, puro lalaki, dun sa may kabilang street namin. May court kasi dun. Susuotin ko yung shorts ng kuya ko. Tapos, tatakas ako sa mami ko, pupunta ako dun sa court, makikipag-basketball ako. Tapos pag uwi ko, may sugat ako sa tuhod. Tapos yung ending, isang linggo ko hindi makakalabas. Gagamutin ng mom ko yung sugat, pero deep inside galit na siya kasi ayaw niya na nagagalusan ako. Which is the reason then kung bakit hindi ko na-pursue yung talagang gusto kong sport, which is yung volleyball. Kasi sa TU, yung volleyball court, hindi siya yung makinis. Semento siya. So, every time magpapaalam ako sa mom ko na gusto ko mag-training ng volleyball, hindi niya papayagan. Kasi nga, gusto niya din na pumasok ako sa world ng modeling. Parang nagka-clash sila kasi kapag pinag-volleyball niya ako, masusugatan daw ako, ganyan. Hindi ako pwede mag-model ng dugo-dugo yung tuhod ko, ganyan. So, ayun, yun yung memory ko talaga ng bata. And, simula prep hanggang high school, actually hanggang senior high school, hatid sundo ako ng lolo ko sa school. As in, 7 a.m. Pag 7 a.m. yung pasok ko, 6:30, aalis na kami ng lolo ko, angkas ako sa kanya sa motor. Kasi hatid niya ako sa school. Tapos, tatanungin na nun, anong oras yung uwi mo mamaya? Pag sinabi kong 2:10 po, lolo, paglabas ko ng gate ng school, wala akong takas, hindi ako pwedeng bumili dun sa Nickels, sa tapat ng Nickels, sa Nalangan, hindi ako pwede bumili dun kasi nandun na yung lolo ko. Pero paminsan-minsan naman napipilit ko bumili fishball, ganyan. Pero as in yung buhay ko, simula kinder hanggang
junior high school, as in, bahay school. Kung gagala man ako, sobrang bihira kasi bago ako payagan, kailangan, hindi pong na-roll call na lahat sino yung kasama mo. Saan kayo pupunta? Anong oras ka uuwi? Anong oras ka aalis? At sinong susundo sa'yo? Sino maghahatid sa'yo? Or minsan pa nga, naalala ko 6:30 na sa Tigams ako dito sa Rizal Avenue. 6:30 p.m. sabi ko, uuwi na ako, magta-tricycle ako. Pero yung totoo, hindi pa talaga ako pauwi. Tapos, biglang yung tatay ko bumubusina sa labas ng Tigams. Sinusundo na niya ako kasi sabi daw ng nanay ko, pauwi na ako. Eh, yung Tigams, isang kanto lang or 2 kanto lang away from our house. Tapos, hindi pa rin ako nakakauwi. So, sobrang pag-alala nung nanay ko, pinasundo niya ako sa dad ko. Which is, ayun. And kaya ko naman din na-pursue yung badminton. Kasi nga, nalihis, kumbaga, kinonsintinuhan ako ng father ko. Kasi sabi naman ng father ko, yung badminton court naman, makinis naman yun. Kung sakaling madapaman siya, hindi na siya yung dugo-dugo na malalim. Kung saktong gas-gas lang, gano'n. So, parang tinakas ako nung dad ko one time. Naglaro siya ng Saturday sa JV badminton court dito sa San Isidro. Tapos, ang sabi ng dad ko sa mom ko, isasama lang niya ako sa palengke ata. Tapos hindi alam ng mom ko na pinag-training na ako ng tatay ko. First ever training ko, wala akong idea at all. Tapos, ayun, hanggang sa eventually nagtuloy-tuloy, hindi na kami nagtago sa mom ko, nalaman ng mom ko, hanggang sa all-out support na yung mother ko sa ginagawa kong sport. At the same time, inaalagaan din ako, lagi ako nire-remind para mapagsabay ko pa rin yung gusto niya din for me, which is modeling, na eventually nagustuhan ko na rin at naging passion ko na rin talaga. And kaya ayun, until now, yun yung mga memory na hindi ko talaga malilimutan. Kasi siguro kung sino ako ngayon, na hindi ako very serious person, pero ako yung tipo na bata na na-experience, kumbaga, lahat ng klase ng pagiging bata. Paano maging batang Pinoy, gano'n. Kasi naglaro tayo sa kalye, naka-experience tayo mag-skateboard, mag-basketball doon, mag-butterfly. Kung alam mo yung butterfly, yung scooter na kumikembot-kembot na gano'n. Ayan, experience natin yung lahat. Tapos, apart from that, nagkaroon din tayo ng sport. And then, na-pursue din natin yung gusto ng parent natin for myself, pero eventually nagustuhan ko na rin. So, ayun, masayang memory and talagang hindi ko siya makakalimutan. And all thanks to my parents din na naging supportive ever since. Ayan, syempre, lagi-lagi sinasabi natin na hangarin natin sa Barangay Santa Ana para sa mga kabataan ng Barangay Santa Ana ang maghatid ng serbisyong inklusibo at serbisyong makatao. Ayan. Pag sinabi natin inklusibo, hindi lamang ito sa gender, no? Hindi lamang babae, lalaki at parte ng LGBT. Kami dito sa Smile Kabataan ng Santa Ana, ang inklusibo namin ay walang pinipiling edad, walang pinipiling gender, walang pinipiling kung ano pa mang klasifikasyon ng inyong buhay. Basta kayo ay kabataan, basta kayo ay kabahagi ng Barangay Santa Ana, pwedeng-pwede kayong sumali o makibahagi sa lahat ng programang inilalatag natin para sa inyo. Dahil lagi natin sinasabi, ang mga pondo ay nararapat lamang na ibalik sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga proyekto, programa at aktibidad. Yun lamang. Ano ang nag-motivate sa'yo na kumandidato bilang chairperson ng SK sa Barangay Santa Ana? I-rephrase ko siguro yung question ng sino. Ayan. Hindi kasi etong taong to, lagi ko tong sinasabi na namomotivate niya ako in all aspects in life. Kasi before, ang sinasabi ko talagang inspiration ko in life is yung mother ko. Kasi regardless naman of the things that are happening in my life, lagi ko naaalala talaga yung mother ko. Pero, pero kasi ngayon, naisip ko naman na given na talaga yun sa life ko, na part na ng life journey ko, yung tragic experience na yun. Kaya, nabago yung sagot ko sa kung sino yung nag-motivate sa akin palagi. Kasi yung mother ko naman, hindi na siya mabubura. Lagi na siyang part ng life ko. Kaya right now, nag-i-inspire talaga sa akin is yung father ko. Kasi, yung father ko, sabi ko nga, pag may nagtatanong sa akin, bakit, biglang naisipan mong mag-run for SKJ? Pero, ito lang yung palagi ko naiisip na answer. Kasi, siya yung tao na hindi siya politiko, pero nagbibigay na siya ng serbisyo sa tao kahit nung bata pa kami. And
lagi namin siyang niloloko na mag-run na siya for mayor or mag-run na siya for kapitan, ganyan. Kasi nga, yung kind of service na pinapakita niya sa mga taong nasa paligid niya is more than what he can give pa sa aming family. Parang part na ng family talaga yung community para sa kanya. And doon ako nai-inspire. Kasi kahit nung bata kami na sapat lang yung kinakain namin everyday, nangungutang pa yung parents ko sa mga friends niya, ganyan. Kasi pag nagkasabay-sabay yung pag-aaral or yung tuition nung brother ko and nung sister ko, hindi kinakaya, ganyan. And na-inspire ako kasi kahit ganun kapayak yung life namin before, hindi nawawala sa heart ng dad ko yung pagbibigay ng tulong sa mga tao na talagang nangangailangan naman. And lagi niyang nire-remind sa amin yung importance ng pagiging bahagi and pagbibigay din ng tulong, lalong-lalo na sa mga individuals talaga na alam mong hirap din sa buhay. Kasi in the first place, alam niya yung feeling na nahihirapan and na struggles na pagiging isang magulang na pilit na itinataguyod yung buhay ng mga anak nila. Kaya ever since, sabi ko nga, pag Pasko, pag birthday, ganyan, usually wala kami sa bahay. Nasa ibang lugar kami, tumutulong kami through charity events. Nagpapaprogram yung family namin. Kagaya nung 2018 ata yun, if I'm not mistaken, tumawid kami sa Isla Verde. And dun kami nag-share ng blessings through conducting a program for the mamamayan ng Isla Verde. And nagpa-program kami doon, kaunting laro lang, ganyan, tapos kainan, tapos papremyo. Kumbaga, yung mga simple na bagay na kahit sandali mo lang silang makitang masaya, okay na yon. And sobrang proud ako kasi lagi nag-i-initiate nun yung father ko. And sabi ko nga, if nagagawa yun ng father ko sa iba't ibang lugar, why not i-adopt ko siya? And naisip ko kasi lagi kaming lumalayo, bakit hindi dito na lang sa malapit maibahagi yung tulong and yung kind of service na pinakita ng father ko. Kaya, ayun, if tatanungin ako kung sino talaga yung nag-motivate sa akin, laging kong sagot yung father ko. Kasi yung type of service na pinakita niya, yung type of service na lagi-lagi niyang nire-remind sa amin, nais din nating ibahagi sa nakakalapit din sa atin, which is yung Barangay Santa Ana. Magbibigay na lang ako ng 3 na bucket list ko. Unang-una, syempre, gusto ko makapag-skydiving sa Dubai. Pangalawa, Paris, dream destination. Doon ako ma-engage. Tapos, ma-continue lifetime yung family tradition namin, which is yung minimake sure talaga na every special occasion or event, birthday, Christmas, New Year, or kahit ano pa yan, meron kaming natutulungan na tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga food, ganyan, nagpapalaro kami sa mga bata, mga ganung bagay. So, ano ang mga issue or hamon sa inyong komunidad na yung tugunan bilang aspirers? Ayun, siguro 3 na lang din na main points yung i-mention natin. Unang-una, health. Pangalawa, education. Pangatlo, sports. So, dun tayo sa health. Sa pag-iikot natin the past few months, napansin natin na yung mga kabataan sa Barangay Santa Ana, hindi naman lahat, no? Pero karamihan, kung hindi malnourished, merong obese, o di kaya naman may mga karamdaman, lalo na nitong mga nakaraang buwan, talamak talaga yung sore eyes sa area, sa Barangay Santa Ana. Pero I think, as a whole naman ito, dahil meron tayong panahon, ika nga, ng sore eyes, ganyan. Pero, more than anything else, nais ko lang din ibahagi yung mga nagawa na ng Smile Kabataan. Isa na dito yung monitored feeding program, kung saan hindi lamang to isang beses na feeding program na after ng feeding program, pupunta sa ibang lugar, tapos yun na yun, tapos na. Ang monitored feeding program ay kung saan minomonitor natin yung kalusugan ng mga kabataan sa pamamagitan ng bago sila bigyan ng food, i-measure muna yung weight nila, yung height, kung akma pa ba sa edad nila, yung health nila, yung condition nila, yung weight nila, ganyan. And then, after nun, tsaka sila bibigyan ng food with supplements, with vitamins, and then, binabalik-balikan natin yung mga bata dito sa Barangay Santa Ana para ma-monitor kung may progress ba and kung talagang effective ba yung feeding program na inihahain natin sa mga kabataan ng Santa Ana.
Pangalawa is yung education. Napapansin ko kasi karamihan ng scholarship ay patungkol sa academic achievements or academic capabilities ng mga bata, which is not bad. And talaga namang karapat-dapat na ma-recognize yung mga kabataan na talagang nag-excel sa larangan ng academics. Kaya deserve talaga nila na magkaroon ng scholarship. Pero at the same time, nais din natin na bigyang pansin yung mga kabataan na hindi man sila very bright, maaaring hindi sila nag-excel academically, pero napakagaling nila sa larangan ng sports. Kung kaya't nais natin bigyan pansin sila sa pamamagitan ng paghahain or paglulunsad ng financial aid scholarship para sa kanila, para sa mga financially challenged families or individuals, para din mabigyang opportunity sila na malay natin sa pamamagitan ng ganitong mga programa, ma-motivate sila at ma-boost yung confidence nila and talagang sipagan nila lalo mag-aral. Ayan. At syempre, huling-huli, ang sports. Kasalukuyan, napakarami nating mga programa para sa volleyball at basketball. As a matter of fact, ang dami nating mga liga na nagpo-focus sa basketball at sa volleyball. Pero sa Smile Kabataan ng Santa Ana, ina-acknowledge natin na napakagandang sports naman talaga ang basketball at volleyball. Pero aside from that, nais din natin maglunsad ng Council of Sports Committee kung saan bibigyan pansin natin hindi lamang dalawang sports, kundi ang lahat ng klase or lahat ng aspeto ng sports para sa mga kabataan. Kabilang na dito ang badminton, chess, swimming, o kung ano pa man na pwede nating maihandog sa mga kabataan. Kaya nitong nakaraan na sinelebrate natin na Banak Festival ng ating Barangay Santa Ana, naibalik natin yung sigla ng mga kabataan, di lamang ng kabataan, kundi ng buong barangay, sa pamamagitan ng paglulunsad muli ng ating chess clinic at chess tournament sa tulong syempre ng ating Councilor Leng Joey Calderon. At actually kanina galing ako sa tournament ng nilunsad naman ng Smile Santa Ana na free badminton clinic sa tulong naman ng ating coach Phil Francisco ng San Beda Red Smashers. Kaya nakakatuwa na meron tayong mga nakakatuwang din na tao pagdating sa mga ganitong larangan. Dahil makikita mo din yung desire nila to help other people. And kami yung nagiging way para ma-reach nila yung majority din ng mga kabataan. Yung mga initiative or proyekto yung naisagawa para sa kabataan ng barangay. Siyempre, unahin natin yung pinaka-paborito ng lahat. Sa larangan ng pampalakasan muna tayo. Unang-una is yung 3-point shootout na nagkaroon na tayo ng 2 phases nito. And pangalawa is yung iba't ibang sports clinic natin. Meron tayong volleyball clinic, badminton clinic, and chess clinic. Sa larangan naman ng health, nagkakaroon tayo ng medical and dental mission. Ang iba nito ay katuwangang PCSO at ng iba't iba pang organisasyon. At syempre, meron din tayong free eye check-up and Operation Tuli naman. At yung nabanggit ko kanina na monitored feeding program. Ayan. Pangatlo, sa environment naman, nagkakaroon tayo ng malawakang cleanup drive dito sa Inares Avenue sa Lupang Arenda. Talino. Kampanya o kumpanya? Kampanya. Love or career? Career. Success or security? Security. Past, present, or future? Future. Complete the statement. Si Iya ay in one word. Ano? Okay, complete the statement in one word. Si Iya ay... Bigla wala talaga ako naisip. Okay, later na. Maagap o masipag? Maagap. Complete the statement ulit in one word. Sana paggising ko, Masarap ang ulam ko. in one word. Ay! Tiyaga Sana o pag... nilaga? Tiyaga. Ulit, complete the statement in one word. Hello? Si Iya ay... Si Iya ay maaasahan. Yakap o halik? Yakap! Yakap! Santa Mama o Santa Ana? Santa Ana! Muli po, ako po ang inyong Smile Kabataan SK Chairperson Aspirant Iya Alcantara na kayang-kayang magbigay serbisyo para sa kabataan, para sa mamamayan, at higit sa lahat, para sa ekonomiya. SK Chairperson Iya Alcantara. Thank you po!